kanyang, sa bukas daw ng generator. Ayan. O, eto na, si Sas. Hello, Sas. Hi, Arin Chika. Ay, ika-clarify ko lang, hindi ako nagsabi nun na hinar nila si Hidarian. It was Daryl Yap na nagkukwento na nag-comment daw si Amy na tinanggal nila si Amy. Parang, oo, it was... Oo, ayun. Anong chika? Hindi ko kasi pinanood kasi anong sinasabi sa kayo mga TV, sabi ko, okay, alam ko na yung mga chika nito. Kaya ano mas mabuti raw siyang tao kaysa sa'yo kasi pinapakain ka daw niya sa bahay niya, pinapautang ka daw niya, ganyan. So, mas mabuting tao daw siya kaysa sa'yo. O di, sure. Kung gusto niya, mag-request ako ng canonization niya sa Vatican. Wala namang kasama. Gusto niya beatification, canonization sa Vatican? Talaga. Mas banal pa kay Lorenzo Ruiz. Diyos me. Oo. Ano sabi? 100K daw pinautang. 100K na pinautang daw sa'yo, hindi mo naman daw yun binayaran, mag-provide ka daw ng proof. Di ba nag-provide ka na ng proof dyan? Nag-provide ako ng proof? Anong pinagsasabi mo? Oo. May screenshot yun nakita ko. May screenshot. May Western Union ba yun? Yung proof of payment pa. Payment ako doon, no? Pa yun from Abby and Amro pa. Ano pinagsasabi mo? Paano ko malalaman yung mo? Yung may proof of payment yun from yun bank account mo nga pinadala yan. Yun. So sabi niya, bakit niya raw siya pinagsasabi na wala siyang pera. Hindi na-gets ni TP. Nagbablabber na lang si TP. Parang, TP hindi naman sinasabi na wala kang pera. Sinasabi, meron kang pera. It's just that... namin, marami kang pera. Oo. It's just that, yung pera mo would not be huge enough to support this kind of lifestyle that you have right now. Sandali, gusto ko yung basahin yung mga comment. Hindi ko kasi pinanood, sabi niya, wala ka daw pang renta or pang kain. Oo. Na nga ako naging taong grasa nga ako kulang. Kulang pa yan. Ang nakakaloka doon, putya, wala ka ng pera, wala kang pangkain, tas grabe ka, tinanggihan mo pa yung kondo. Ano ka, Sas? Kakain Baliw nga, diba? Naulo nga daw, diba? Ano nga daw ako? Baliw! Tinanggihan mo pa yung kondo sa GA Towers? Wala ka nang pang-renta? Wala kang Sandali lang ulitin natin. Gusto ko yung mga comments. Sabi niya, wala akong pera. Wala akong pangkain. Babysitter mo daw siya. Babysitter mo daw siya for 9 years. Pero for 9 years? Paano 9 years? 2016 lang kami nagkakilala una lang kami nagkita 2017. Paano 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bex, nag-fall out tayo 2022. So, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6 years? Bakla, paano tayo naging 9 years? Girl, ikaw mas magaling sa ating sa math, ha? Totoo to. Nung nagla-live si TP, ang daming ganyan. # hindi mo pera yan. Ang daming naggaganyan. Feeling ko kasi yung talagang overrun na ng # hindi mo pera yan. For 5 years naman daw. Paano ko naman siya naging babysitter for 5 years? 5 years ba? Parang 9 years, 5 years daw po. 5 years ba? Okay. Sorry. 5 years. Excuse me, daw? Sabi, tagal mo daw sa Europe, wala ka na ipon, waldas ka daw. Kaya wala akong, excuse me, RJ. Waldas daw ako, kaya walang naipon. Okay, Kerry. Diyos ko, Lord, pumunta ka hindi ka tumira ng Europa, girl. Hindi ka nagsimula sa baba sa Europa. Pumunta ka dyan, multimillionaire ka na. Pero, hindi mo alam ang buhay sa Europa, girl. Ito na pala si Kuya Miko. Kanina pa pala siya nandito. Sabi, Sas, wala ka daw kaibigan na matagal. Okay. Nakakaloka. Pinagmamalaki niya. Sabi niya ganun. Meron akong friend 24 years ago. Nung in-invite niya ako na dun mag-medianoche sa kanila. Malapit lang. Parang, bakla, be? Wala daw kayo nagdadala Sas ng ng ensaymada.
A good friend. Talaga, as a friend? Natawa ako doon. Grabe ko, parang ensaymada pala ang ano sabi niya? sukatan ng Sabi pagkakaibigan. Ano sabi niya? Sabi niya, kasi daw may nagdala sa kanya ng ensaymada at pagkain. So parang, na-realize niya ata. Sabi niya, na-realize ko na, yung mga kaibigan pala akong gano'n na magdadala sa akin ng ensaymada. Parang, yun pala ang ano ng friendship. Sabi ko nga sabi, ikaw daw, yung parang asan na daw yung mga friends mo na pang matagal. Sabi ko, di ba Titi, parang ikaw yung hindi napapalibutan ng matagal na friends? Ikaw, kasama mo si KLC, si MJ. Siya yung walang parang napapalibutan ng mga dati yung kasama. Yung mga so, bakit ikaw yung pini-question? Diba, ang mga friends ko na nagko-comment sa tinanggal nilang personal account ko, mga high school friends ko. Oo. Oh, di ba nakikita niyo doon, di ba yung mga high school ko na sa San Beda nandyan? Uy, grabe yung allegation kay Sas. Grabe. Ano nga yung allegation? Tinitira kanyang ano daw, putang inang yan. Uy, na-take niya yung pera ko yan, kahit TH ako dito sa Hong Kong. Putang ina niya, akala ko mamamatay na niya. Puta. Ano nga yung Umulan niya ng Uy, diba, nung may live yan na umiiyak ang gaga. Ang bakla, sabi niya mamamatay na daw siya kasi may cancer. Tama yung sinasabi ni Maharlika. Cancer? Nung humihingi siya ng tawag nito. Mahal daw niya ang bayan. Kasi di ba madam bayan, na spirit? Oo. Kasi di ba meron siya doon sa part ng live niya, parang tinutuligsa niya si Sas na, ayan, nanghihingi ka pa rin ng pangkape. Yung mga ganyan. Oo, doon ako na-imbierna kasi putang ina nung nag-umpisa siya, follower ako ni TP noon pa. Kasi nga nag-umpisa ako maging political miron nung mga nagyolanda dahil ang amo ko dito parang putang ina mas magaling pa siya sa nangyayari sa Pilipinas kaysa sa akin na hala, you do not know what's going on in the Philippines, sabi niya sa akin. Joey, sandali lang, Ma'am Shia. Sandali lang, Ma'am. Sino may nagsasalita? Si Ma'am Shia. Okay. Joey, ilagay mo yung mga accusation, natatawa ako. Yung kay Jared Singh. Hindi mo na binayaran yung 100K na utang. Binayaran ko siya. Tigilan mo ako. Matapos ka daw pautangin ng daang-daang libo, ganyan na yung ba yan? Putang eh. Yung 5K nga ni Pebbles, di pa niya binabayaran. Kaya, 5K na lang yun. Ikaw nga yung 5K ni Pebbles. Huy, na-imbierna ako kasi nga, si TP, mula nung finalo ko yan, talagang marami kaming mga DH kasi nga, nire-represent niya kami. So, kaming mga DH na nagmamahal kay Digong. O sige na nga, bigyan na natin ng star si TP. So, yung sinasabi ni Sas na na mga stars, totoo yun. Kaya wag siyang magmalaki na keso siya, wala siyang natikmang mga... Nakakatawa, di ba sabi niya ikaw, Sas, nangihingi ka pa rin ng pangkape, kineme, ganyan. Tapos, sa page niya, nakalagay doon. Actually, Oo. Yes. Yung donation sa niya para ma-continue, which is wala namang problema, kaya lang binubullshit mo kami na parang parang ayaw mo at ginagawa mong issue yung panghingi ng kape. Yung mga tao parang may salty ka daw kasi nag-party ka daw na wala ka daw nung ipapakilala ka niya dapat kay BBM para mag-work. Oo, yan. Actually, gusto ko na itanong sa'yo yan eh. Alam mo, kailan yan? Kailan ba nangyari yan? Nag-arrange daw siya ng meeting. Nag-arrange daw siya ng meeting. Ng lunch meeting. Ikaw at saka si BBM. Nasa Baguio daw kayo. Sabi niya, we were in Baguio at that time. Yun. Hindi siya nag-arrange ng lunch or whatever. Yan, nag-party-party. Anong lunch? Nag-party-party ako niyan. Tapos nagulat lang daw siya, bumaba ka, tapos nag-party-party ka na dito sa Manila. Ano daw? Oo, during the time na mangyayari na yung lunch meeting. Walang lunch meeting? Sabi niya meron. Sabi ko, ang malinaw doon, hindi ko yung humingi ng posisyon kasi bibigyan ka na nga niya ng chance na magkaroon ng posisyon kung tinakbuhan mo. Ibig sabihin, hindi ko yung uhaw na uhaw sa posisyon. Hindi ako hayok. Yun lang yun. Ang lang yun, nagreklamo ka lang, nag-party-party ako. Bakit? Actually, yun nga eh. Nandaan party-party?
tingnan nyo nga yung Malacanang ngayon, hindi, ako, at least ako pag nagpa-party ako, pera ko, hindi pera ng taong bayan. True. Yun nga yung nakakaloka doon. Kasi parang, pinapalabas, ang sinasabi niya na, basically, kasi parang sinasabi niya, kung naging okay ka lang daw, kung nasa hulog ka lang daw, bibitbatin ka naman daw niya sa rurok ng tagumpay. Dahil nga daw, lukaret ka, ayun. Hindi mo daw kasi na-maximize at na-appreciate ang opportunity sa katulad niya. Di sana nabitbit ka niya. Hindi naman natin nakikita na tagumpay yung nasan siya ngayon, ha? So, sabi niya. Di masabi ko lang, di mali na ako na naging lukaret ako, nagpa-party ako, na gusto ko masaya lang ako, na hindi ako nangarap na maging milyonaryo, bilyonaryo. Nangarap lang po ako magmahal at mahalin. Charot! So parang gusto ko yung meron pa dyan sinabi si Jared yung pang 1,000 ranking daw university mo sa China compared sa university. Oo, yun. Yung actually hindi ko gets yung parang bakit bakit nadaot-daot yung university niya. Oo nga eh. Ano yung point, girl? May ini-enrollan daw siya dati na present niya sa'yo. Kaya lang, mas mababa sa ranking mas mababa sa ranking sa pinasukan mo sa world ranking ng mga universities. Ngayon nakakuha siya ng university na mas mataas dun sa ranking ng pinasukan mo. Okay. Pero now daw nag-aaral ka, ganun ka daw ka particular sa ranking. Pero now you are studying sa China na sobrang baba sa world ranking ng mga kasi naman RJ, let me just explain to you. Hindi ako particular ako sa ranking for you dahil gusto kitang magkaroon ng magandang masters. Okay? Gusto kitang magkaroon ng masters dahil naniniwala ako, kaya mo mag-Harvard, kaya mo mag-Oxford. So you need a good starting university. And now, kina-compare mo ako sa'yo, girl, I'm taking a PhD. I'm not taking a bachelor's degree. Apples and oranges. And second, para may guide ka sa dating mo, magpi-PhD ka, not because of the ranking, but because your unique research agenda. And it doesn't matter kung nasaan kang university ranking. No? Kaya pag tinignan mo yung mga academic journals, maglabas ka ng academic journals, nasa university ka na, nasa academic university ka na, titingnan mo yung mga affiliation ng mga university, ng mga nagsasabit doon ng journal. Wala silang ranking. Ang basihan doon ay yung quality of research. Ikalawa, you need to understand where the world is heading in the future. Okay? You're in the United Kingdom. I'm in China. Kahit mag-aral ako sa top 2,500 ranking university to this China, hindi mo makakailala na China is number 1 economically and the United Kingdom is somewhere else out there na pag-iwanan na ng industrial revolution. So, if you come from a country, especially China, and then you know the language, actually I'm here to know the language dahil matindi ang premium nyo na marunong ka mag-Mandarin. Di ba, madam? Yung nasa Hong Kong, di ba, madam? Diyos ko, I can understand Putonghua, pero mas nakakapagsalita ako pag Cantonese. Inaral ko yung Mandarin na yan, pero parang pag hindi mo siya ginagamit araw-araw, makakalimutan mo siya, girl. So ako, dahil ginagamit ko araw-araw yung Cantonese, so yun, I can understand, I can speak in Cantonese. Pero pag Putonghua, anga-anga ako dyan, nakakaintindi, pero hindi fluent, ganyan. Ayun na nga. Maraming salamat sa pagkape. Ayan, ako susumbatan tayo ni TP dito. Ayan, nakusumbatan ka na. Ano ba yan? Hindi nga, parang, ano naman yung kung tip-tip lang naman yan naman nakikinig sa'yo, no? And, ang ginagawa niya kasing parang, ako pagkakaintindi ko doon na parang, ang sinasabi niya parang, naintindihan ko naman si Sas ngayon kasi, kung ganun ka nga parang
ano nga yun, minamaliit mo yung mga ranking. Tapos nasa ranking ako ngayon na mas mataas pa sa kung anong meron siya na naabot niya dati. Tapos ngayon, nag-aaral ka na naman sa mas mababa. Talagang parang may insecurity. Yun yung ano ko lang gets ko. Uy, May excuse insecurity, me. kaya niya to ginagawa sa Daw akin. ba, no, Kuya Miko, yung parang, mas ano ko, mas poised ako to Oo. achieve better than Nalalamangan ko na kasi siya, kaya tinitira niya ako ngayon. Oo. Ang corny naman. Ang corny mo naman, RJ, hindi ka ganyan dati, ha? Ang corny mo, ha? Ayun. Ano ang tawag dito? Tsaka daw, naging monster ka na daw. Kasi, dinamay mo daw yung anak ni Mel Robles. You are the monster that you were fighting. Well, I will concede na yung sinabi ni Joey na I might have overstepped na sinabi ka na yung isang anak, may ganito. Pero hindi ko sila dinamay na nilait ko yung mga anak. Ang sinabi ko, live your life with integrity for your children. Dahil someday they will look back at this moment. And it's normal to say that to everyone na nasa government office na do your work with integrity dahil someday your children will look back at that moment. Di ba meron pang commercial yan dati na kung anong ginagawa ng mas nakakatanda, ginagaya ng mga bata? Di ba yung may mga anak-anak? It's the same. It's me, you Lord. I will consider. Ako sa yung point na yun, sa akin kasi, parang katulad yan nung paggamit, ako di ko nga kilala yung Lolo Doro niya. Yung parang katulad din ng paggamit na parang, ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Kasi, we are just using people, yung core na family, doon sa moral compass, na parang isipin mo naman yung mga gagawin mo. Isipin mo naman yung mga anak mo, yung lolo mo, na idol mo, sa mga gagawin mo, make them proud. Tapos parang magkaroon ka naman ng konsensya para sa kanila. Ako, ang take ko dyan, Kuya Miko, kasi na-mention yung child with special needs. So, parang feeling ko, doon sila nag-keme, doon sila parang sa akin naman, kumbaga parang if you're going to be fully objective on this, hearing other people talking about ganyan, it might be hurtful sa kanila, ganon. Kaso ang problema kasi dito, parang, wala, talaga? Kayo yung masasakitin ng damdamin dito. Talaga ikaw, RJ, ang masasakitin ng damdamin dito? Di ba nga, ikaw rin naman yung naglabas ng credit card ni Maharlika? Na hindi naman yun totally out of politics naman yun? Di ba? Tapos parang, sige, naiintindihan ko, no, na parang, if you're going to make a big deal out of it, na parang, sige, parang, but it did not weaken the point. It did not weaken the argument at all. 'Di ba? Hindi mo sinagot yung tungkol dun sa appointment. Na in-appoint ka ba talaga? Hindi ka na-appoint, kineme, ganyan. 'Di ba? Hindi mo sinagot 'yon. Nagpakita ka ng screenshot doon ng usapan kasi sinasabi ni RJ, hindi rin siya sasagot kasi panay allegation lang daw. And I think yung mga nagre-report dito kay TP, baka hindi mo kasi nakita yung hindi mo nakita yung, ang pangalan nito? Hindi mo nakita yung what do you call that? Yung, di ba meron ka screenshot doon, Sas, na nagpagawa na siya ng barong. Nasa appointment niya. Ayun, di ba, dinilit nga yung Facebook ko, nandun lahat ng evidence eh. Sino bang mga nag-save ng mga screenshots ko? May screenshots ako before, no? Wala na, hindi na namin na-save. Hindi, ang nakakairita, sabi niya kanina, 1 taon na daw muna daw siyang tinitira. So, ang pinoportray ni TP is napakabait niya. Kasi sa 1 taon mong tinitira, girl, hindi man lang siya tumira pabalik. Parang ganun. Tapos ngayon, nung naban na yung account niya, bigla ka niya nang tinira kasi wala na siguro mga incriminating messages na pwede mong ilabas, mga ganyan. Pero si bakla, parang nakakalimutan niya na before ka maban, meron na siyang pa-karma na quote.
Tapos, nung maban ka na, meron na siyang gun girl. Hoy, tinatanga mo naman kami, TP. Parang you were expecting that something will gonna happen and now sasabihin mo na you do not know anything. Ano ba yan? Anong 1 year? Ano ba tinitira ko sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, magsalita ka dahil kami yung mga taong naniniwala sa ina makabayan. You can ask everyone, no? You can ask everyone. Cancel daw yung visa mo, Sas. Anong cancel ang visa? Ano ba yung mga issue na yan? O ano naman ngayon? Kung totoo yan, ano naman ngayon? Anong Bakit? Ano ba yan? Basta ako, Sas. Nagnakaw ba ako sa taong bayan? Ako ba yung merong MOE na walang liquidation? Ano ba yun? Basta, Sas, ako ayoko din ng mga akusasyon na na walang ebidensya. Kaya for sure si TP, may ebidensya yan sa'yo na ilalabas niya very, very soon na nag-deactivate ka lang, tapos nag-reactivate ka lang ng page. Diba? So, hintayin ko yan, TP talaga. Kasi pareho tayo, ayoko talaga ng akusasyon na walang ebidensya at naniniwala ako sa'yo dyan. So, maghintay ako ng ebidensya mo. So, At saka Kuya Miko, to inject a thought, bakit may mga siya? Para pabulaanan natin. Wait lang. Yung utang na yan, ha? Paano ko ba? Ay, kailangan pala ko dark. Send mo sa akin para mapoproject ko ng malaki. Ay, pwede ba yan? Kasi yung utang na yan, ha? Alam mo, yung 100,000, inano mo sa akin, 100,000, actually hindi 100,000 na utang ko sa'yo, RG, 170,000. Sabi mo sa akin, quits na lang yung 70,000 dahil yung laptop, Mac laptop ko, ibibigay mo na lang sa mga kaklase mo sa, sa Nueva Ecija ba niya yung college? Pero ako, binayaran ko siya ng... Sa Baguio Colleges Foundation. Yeah, so isi-send ko to sa'yo. Paano kaya to sa isi-send? Kasi, email. Email. Magsalita na muna kayo dyan. Ayun. Tas anyway. Yung parang, nung may pera pa daw siya, kaya napapakinabangan mo, kaya okay lang. Tas ngayon na hindi mo na siya napapakinabangan, kaya issue na sa'yo na mayaman siya. Ano yung logic? Ulitin mo nga. Ewan ko nga. Hindi naman dito issue kung mayaman ka o hindi. Ako sa akin, ang issue, ang punto naman natin doon, inconsistent kasi siya. Hindi natin alam kung mayaman ka ba talaga, PP, nung nagsimula ka o wala kang pera. Kasi hindi namin maintindihan. Doon ka inconsistent na mayaman ka ba o hindi nung nagsimula ka. Kasi may mga ginagawa ka at sinasabi mo na hindi ka mayaman. Tapos ngayon, sinasabi mo na mayaman ka na nung simula. Ako wala akong issue. I am very, very happy kung mayaman ka, TP. Yun lang, hindi lang talaga namin mag-gets kung ano yung totoo, yung inconsistency kasi. True, ayun. Anyway, ang tawag dito, pagsalitaan lang natin si Kuyang Anthony. Hello, Kuyang Anthony. Hello, good evening. Good evening. Narinig ako? Ayan. Good evening. I get yung maski ako dahil follower din ako ni TP doon nung especially nung right after ng mga yung mga early yung sa administration ni Digong. Kumbaga, I can't help parang nangihinayang ako kasi talagang lalo na nung if you remember, noong 2017, 2018, yung nagkaroon pa siya ng advocacy noon sa mga yung sa mga naging biktima ng Dengbaksya noon. O yun, para sa nakikita ko ngayon, kumbaga I can't help but wonder kung yun, para bang it's dahil sa ambition niya, para bang he had wasted that kung ano yung mga nasimulan niya noon. I can't help but wonder. Para bang wala na akong narinig, wala na tayong narinig, di ba, kung ano ba yung kaso ng mga bata noon, yung mga
naalala ko pa noon yung parang ang kinukwento niya sa karambola noon, yung sa mga batang na-autopsy, bata, yung mga namatay sa dimbak siya, no? Kumbaga yun he was very passionate then at that time. Diba? Para bang anyari. The Thinking Pinoy then 2017-2018 is very 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 napakalayo na sa ngayon. Kumbaga para bang okay, kumbaga parang tao si TP, pero wag naman sana naman yung yung parang madaling salita, naging sell out siya. Nag-sell out si TP. Yan ang sa kanya. At lalo na nung tweet. Teka, Kuya Ansley, pakita lang natin. Ito, TP, full payment of my loans. Thank you. Ayan, kinover ko lang yung bank account niya, pero yan, Union Bank. So, actually, it even came from my bank from the Netherlands. Kaya, ayan okay lang napakita ko yung bank account number ko sa Netherlands. Ay, oo nga. Sige. So, active ba yan? Okay lang. Hindi na siya active kasi magko-close ka ng account pag aalis ka ng Netherlands. Okay. So kita ba magkano yan? 170,000 pesos. So, ang binayaran ko is 2,988 euros. Sa ang exchange rate ay 56,876. So, ayan hanapin mo na lang sa bangko mo, girl. Yung amount na yan, dahil pumasok yan. Baka sa sobrang dami hindi niya na napansin kung pumasok o hindi. Oo, baka sa sobrang dami ng pera mo, hindi mo na napansin dahil 170,000 lang naman yan para sa pagiging sa millions mo, no? Pero ayan so wag mo sabihin sa akin, hindi ako nagbayad dahil may resibo. Tanong mo na lang sa bangko mo yan. Ayan andyan naman yung details. Ayan yung di ba transfer number yung EM0307, di ba? I believe transfer number. Yan yung transaction number. Sa akin very low kasi talaga. Sinabi ko to sa iyo, madam, very low sa akin yung mga issue ng pera kasi kung magkaibigan kayo dati, normal lang naman na pagka di ba tayo, madam, pag librihan, si madam nga ayaw pag ako magbabayad. Sige na lang natuto ako sa Saudi na pag merong gusto maglibre sa'yo, magpalibre ka, then bumawi ka na lang next time. O kaya next time. Oo, walang issue ang pera kasi magkaibigan, pero yung parang isusumbat mo after parang pagka tayo magkakaibigan, mag-iisipan pa tayo kasi iisipin natin in the future, gagamitin laban sa atin. Di wag ka na lang manlibre kung isusumbat mo na lang din. Wag ka na lang magpakain kung isusumbat mo lang din. It should not be like that. Diba? Pati yung parang pinakain kita sa hapag ko, Ganon yung dating ni Sas. Parang nilait-lait ka pa na, girl. Naku naman, parang kung ako papipiliin talaga, mas gusto ko naman mag-aral ng Mandarin at makisama sa mga inchik. Naku po, pag marinig nyo lang o makasama nyo ang mga inchik na nagmamandarin tapos ang fluent mag-English, Diyos ko, day. Walang-wala yung English mo dyan, TP. Hindi na ako sa'yo, day. Saka nakakaloka doon, yung sinabi niya, magpatingin daw ako dahil may lahi daw kaming. Galing na daw sa'yo na na nasa dugo nyo daw, tapos yung kapatid mo nga daw na mention mo din. Talaga, meron naman talaga yung kapatid ko, pero hindi mo alam, TV, kung bakit siya nagkaroon ng mental health issue. Gusto mo sabihin ko. Di ba, parang, pero ang kasi niya, na parang, girl, ano naman ngayon kung may mental health issue yung kung sino mang relatives ko. Sabi magpatingin na daw ako, ganyan. Girl, hindi ka pwedeng magpa-sex reassignment surgery sa Netherlands kung meron kang saltik. Yun ang best evidence, girl, na wala akong saltik. Pinayagan ako magkipay sa Netherlands. Ayun. So sabi niya, ang ang long and short nung live niya, ang is, di siya nag-stick doon sa issue. Actually, marami doon na nagagalit na parang, TP, ano ba yan? Magsita ka naman tungkol sa certification by liquidation. Liquidation by,
liquidation via certification. Magsalita ka naman tungkol dyan, ganyan. Hindi siya nagre-respond. And mas pinili niya na magkataya ng, alam mo yun, magbuhay ng mga away before, magsumbat-sumbat ng mga bagay na nagawa niya for you. Sobrang, tipi wala kaming pakialam. Gusto sa away niya ni Sas. Oo. Sa inyo na yan. Do it at your own time. Ano ba? Can I say something? Yes po. Yes po. Okay, sorry. I'm actually at work. Andito ako sa Canada. Hi, hello po, Ma'am Banig Nation. Hello, yeah, hello. I've been watching you. Yeah, recently kasi basta lumalabas ka palagi sa feed ko. It's like, oh, sino ba siya? At na-enjoy ako sa discussion. Sometimes minsan sabi ko masyadong intense ang discussion. So, but it's so enjoyable. But anyway, siguro, ang masasabi ko lang dito kay TP, kasi dati na napapansin ko siya, sabi ko, there's something about him na medyo off. Noon pa yon matagal, and it turns out na tama yung parang, yung gut feeling ko. Ang masasabi ko lang dito siguro kay TP is that, sure, ikaw ay, you've reached a certain, yung status mo right now, pero you're still not addressing saan galing yung mga ginagasmen. Saan ang galing yung mga ipinag-aaral mo na yan. If you don't come clean, it's still questionable, at kahit ipagmalaki mo, at kahit nasabihin mo, no, I have achieved this, ganito, mas marami akong nag-aaral ako dito, or kahit makapagka-PhD ka pa, kung ang source of that is still questionable, dugyot ka pa rin. You're still the dugyot, and the dugyot of the dugyots. And ang natatawa nga ako dito up to now, 'di ba ang audience niya mga DDS pa rin. Hindi naman siya tatanggapin ng mga dilaw, di ba? So, he's still kinda, alam mo yun, living sa mga dati niyang kasama. Hindi naman siya tatanggapin na hindi naman siya aangkinin ng mga dilaw. Aangkinin ba siya ng mga dilaw ngayon? I don't think so. So, he's kinda... Pero sana, may nag-record ng download ko na. Oo. Kasi yung last time binura niya Paulit-ulit niya yung sinabi niya na wala akong pera, ganyan. It's just got to show na the cat is out of the bag. So next question dyan, patingin nga ng ITR, magkano binabayarang tax? Malaki yung insecurity niya, napapansin ko sa kanya is that he was always fishing for, alam mo yun, parang... Ano man tawag doon? Parang validation. Validation, no? Oo, na matalino siya. Matalino naman talaga. So, naisip ko ba, ano ba yung pinanggagalingan? Meron talaga siyang insecurity. Alam mo, Banig Nation? Yeah. Alam mo, Banig Nation, yung sinasabi mong red flag na yan, napansin ko rin yan kasi di ba before, eto kasi yung problema kay Tipi, hindi niya alam kasi parang, Tipi, ano ka ba? In-admire ka namin ng bonggang-bongga. Pinakinggan namin yung mga live mo before. So ano ba? Huwag kang magsisinungaling sa amin kasi napanood namin yung mga live mo. Ganyan. Yung di ba, yung parang lagi niya sinasabi na, di ba, nagtrabaho siya sa Middle East as a project writer. Ganyan. Yes. So parang sabi niya, parang he has to work twice as hard as other employee kasi siya, dahil hindi nga siya graduate ng college, kailangan niya i-prove parati yung sarili niya, ganyan. So parang, tapos lagi niya sinasabi yun, lagi niya sinasabi na kaya ang dami kong natumba kahit mga graduate pa sila, pero yung trabaho ko, mas maganda pa rin, mas ano pa rin, ganyan. Lagi niya sinasabi yun. And ako nun, parang, I kinda, yun, sa akin naman, parang, may isang part sa akin na humahanga sa kanya kasi parang, 'di ba, yung nagpursigi siya even if nag-overachieve siya doon sa kung ano lang yung meron siya kasi hindi naman siya nakatapos ng college, wala siyang college degree, and yet he became a very very successful political content creator. Doon sa trabaho niya sa Dubai, sa Middle East, nag-flourish rin siya, ganyan. And naging siya, 'di ba, writer siya sa dyaryo. Sunstar Davao.
Yeah. Oo. Yes. Despite the fact na wala siyang journalism degree. 'Di ba? So, ibig sabihin parang, yung nag-overachieve talaga siya dun sa, and lagi niyang inuulit-ulit yun. So, talented Yeah. siya. Talented Oo, siya. meron siyang insecurity talaga. Talented siya pero insecure siya. He's very insecure at hanapin niya kung saan nanggagaling yung insecurity and maybe he'll have a peace of mind. Now, you don't have to flaunt what you have. The people will realize. The people will, alam naman natin matalino siya eh. But he doesn't need to, wish for validation. So, yun lang po ang akin. Sa Tagalog kasi, kaminado rin pinapayabang siya eh. Kuyang choppy ka, choppy. Kuyang answer din. Hello, sorry. Go. Nalala ko rin si Tipis. Talaga sinabi niya talaga sa sarili, talaga sinabi niya na talaga mayabang siya. Yun ang nun. Di ba usually yung mga mayayabang ay mga insecure. Merong insecurity usually. Ganon. Nag-static ka, Sir Alfred. Sorry. Teka lang. Dito na muna si Kuyang. Ako wala akong problema kung sa mayabang. Basta sa akin, ang importante may pagyayabang. Ako wala akong problema sa ganun. Kasi, worthy ka naman na magyabang. Sige, masaya ako para sa'yo. Ako, sabi ko na to sa'yo, madam, na pag-usapan na natin. Na parang, hindi na-appreciate ni TP kung anong meron siya. Siya ang most followed, di ba dati pag may nagsasalita siya, kukontakin na siya ng mga congressman, na yung tumitiklop sa kanya ang mga nasa gobyerno, hindi niya na-appreciate. Sabi mo, wala ka pang diploma niyan, TP, pero yung trust and confidence sa'yo ng mga tao, at yung gobyerno napapatiklop mo, pero hindi mo yun na-appreciate, hindi mo naisip na that is an achievement. Di ba? Mas maraming naka-follow sa'yo kaysa kay Attorney Trixie. Pero wala ka pang diploma, pero ganun na yung impact mo. Tinapon mo yun lahat. He is the biggest, actually until now naman, he's still the biggest political blogger. You know? Just, my God, mag-amin na tayo, art, di ba? Pero yung niya na, hanggang, yung sinabi niya, hanggang ngayon yung followers mo, may ganyan pa daw siya kanina sa live niya na parang, girl, wala namang kumukontra na ikaw ang biggest political blogger ever. I think even in history, no? Ng Pilipinas. Ikaw na naka-achieve. Sa'yo na yan, corona mo na yan, di ba? Kasi si Mocha kasi yung nag-umpisang political blogger eh. Lang talaga siya dati, entertainment. Kaya yung following niya, it's not about politics talaga. Pati ito si Narendon, naman yan? Pangkwela-kwela lang naman yan. Diba? Pero siya talaga, yung nagsimula talaga siya, political blogger, ended up political blogger. Diba? Ako gusto ko na nga lang mag-porn, no? Para lumaas yung following ko. True. Hindi, pero sure, siya yung pinakamalaking ngayon. But questionable yung credibility niya ngayon. Yun yung disadvantage din ng siya ang pinakamarami nakapollow. Kasi alam nung mga followers mo, Tipi, ang dami nakakaalam pag binubullshit mo kami na sinabi mo na hindi ka mayaman. Yung mga tao, alam na may mga ginawa ka dati na parang sinasabi mo sa amin na wala kang masyadong pera, ganyan. So pagka may sinabi kang bullshit, ang dami din nakakaalam na binubullshit mo kami. Yung ganyan. So that's the disadvantage there. Sabi ko, sa tingin ko, parang if only you played your cards right daw, multi-millionaire na kayo. Pwede ka naman makapunta dyan, Titi, na you are not playing dirty. Diba? You are not selling anything too much. Ang problema, you throw, tinapon mo yung cards mo. Kasi bakit ka ba nandyan, Titi, sa kung meron ka? Ano yung cards mo? Yung following mo, yung trust and confidence ng mga tao sa'yo. And yun yung tinapon mo for the chips. Diba? Yeah. Hindi ang kasi niya kay RJ, no? He doesn't know what it means to work as an ordinary worker in Europe. Ito sino ba yung OFW dito sa Hong Kong? Si Madam. Si Madam. Si Madam Nazareth. Makaka-relate to, ha? Madam, ilang taon ka na sa Hong Kong? 10 taon mahigit. 10 years, di ba? Madaling makaipon, hindi?
Diyos ko po, hindi. Lalo pag napakarami mong responsibilidad. Ay naku. Minsan pa nga nagbibiro ako, my God, ayudahan niyo ako kasi ako butas yung panty ko pero yung panty ng pamilya ko maganda. Kasi nga uunahin mo talaga ang responsibility, my God. Yan ang hindi alam ni RJ. Alam mo ako, RJ, may responsibilidad kasi ako noon. No? Lahat ng pera ko, ano ko noon, kasi pandemic yun eh, wala. Sino na mabubuhay sa pamilya mo eh, walang income noon sa Pilipinas. Subukan mo munang magtrabaho sa Europa. Okay? Nakatulad ng pagtatrabaho ginawa namin, tapos saka ka magreklamo na, ay walang ipon! Ang tagal-tagal sa Europa, walang ipon, girl! Hindi mo alam, kaya ano ka na, disconnected ka sa mga OFW. Yung pinagsasabi mo, ako, alam ko ang buhay ng OFW, no? Dahil ako, sa Netherlands, lahat ng ginawa ng mga OFWs, ginawa ko, nag-deliver ng sulat, nagkuskus ng banyo, di ba? Sinwerte-swerte ako, umangat ako na naging teacher sa university. Pero that's not a lot kasi hindi naman ganun kataas ang sweldo ng teacher sa university sa Netherlands. So, kaya nga parating diyang may welga sa mga university. Pero the thing there is you have lost touch, ng common tao kasi you're no longer one of them. Kaya nga ang sinasabi ko na tigilan mo yung pagpipresenta mo ng DH ng mga DH kasi hindi mo alam yung buhay ng mga DH on how OFWs actually try to make both ends meet. And it's what's more difficult is lalo na yung mga, I don't know kung sa Hong Kong, may benefits pa kayo natatanggap sa Hong Kong government or wala, madam? Wala, pero dito, ang kagandahan kasi dito, hindi yung palalo na sobrang papabayaan ka ng gobyerno. May mga insurance ka actually, medical insurance, ganyan. Sobrang mahal kami ng gobyerno ng Hong Kong. Yeah, pero yun na nga, no, nakalimutan niya na girl, not everyone is living like yung dishonest doon. Yun yung sobrang dishonest doon eh. Yun yung unang banat ni Madam kanina nung umakyat siya na parang huwag mo nang gamitin yung DH ng mga DH. Oo, totoo lang Ma'am Joey, diyan ako nanginginig ako sa visit ngayon kasi I was a follower of TP matagal na dahil kay Digong. And in fact, isa siya sa mga vloggers talaga na gumising sa pagiging nasyonalista ng aking kaibuturan. Kasi nga before, he was really intelligent. Alam mo yon, parang nag-aim din ako na, what if mag-study rin ako dito, ganyan-ganyan. Pero nung nalaman ko na wala din para siyang pag-aralan, pero ang hilig magbasa, so I started studying also. Nagbasa-basa rin. So si TP, ginawa ko siyang parang idol na parang ang talino nito, putang ina. Yung high school ka lang, tapos ganun yung level ng mentalidad mo, tapos yung IQ mo, puta, ang hirap nun. Parang feeling ko, the best tong taong to. Kaya nga, TP, nung umiiyak ka na wala kang pangkain din. Kaming mga OFW yung bumuhay sa'yo dahil sa stars. Kaya nung sinabi ni Sasyan sa isang vlog ninyo, Ma'am Joey, naniniwala ako doon kasi isa ako doon sa nagbibigay ng stars. Tapos kanina, na-imbier na ako kasi sabi ba naman nyo, ito po si TP, ang DH ng mga DH. Tapos, he couldn't look at the lens. Parang hindi siya comfortable while speaking. Tapos, nung after niya nang mag-introduce na DH daw siya ng mga DH, meron siyang char. So parang na-visit ako kasi noon gaga, wala kang char. Tapos ngayon meron ka ng pa-char kasi mayaman ka na. Ay puta, talagang na-imbier na ako. Gago. Ay, sorry. Parang DH na, kumbaga, eto na lang. Ang mga natin, mga OFW, isa sila sa may pinakamalaking contribution kung bakit magandang economy natin, yung pera sa na ginagastos ng gobyerno natin. Yung pera na ginagastos ng gobyerno natin, hindi na audit ng maayos, tapos wala kang pakialam. Yung mga pinaghirapan ng mga DH, hindi nagagastos na audit ng maayos. Hindi, saka yung issue pa lang ng droga. Sa mga OFWs, number 1 issue yung droga, ha? Number 1 issue yun sa kanila sa droga. That may relative akong sa pinagbabawal na gamot, no? Na
mas maganda pa, ewan ko kung if Madam Nasirit would agree with me, mas maganda pa na nagkaroon ka ng kamag-anak na nagkasakit dahil alam mong may hangganan yan. Pero pag man nakadrog, pag ang addict, guy, mauubos ang kayamanan nyo, hindi pa nare-resolve yung issue. True. Alam mo, sobrang tuwang-tuwa ako. Kasi nag-Saudi ako. Sobrang tuwang-tuwa ako. Ma'am, para ako lang, comment lang ako. Okay po. Hindi, kasi yung mga, nag-OFW kasi ako sa Saudi. And then, ang mga naririnig ko talaga, yung parang binibigay na ng mga OFW lahat ng pera. Tapos ang comment lang nila, hayaan mo na yan kung mag-party, basta wag lang mag-drugs. Ganon yung mga comment nila, basta wag lang mag-drugs. True, hayaan mo na mag-inom, wag lang mag-hit-hit. Ibigay mo na yung basta wag lang mag-drugs ang mga sinusuportahan nila. You know why sobrang na-appreciate ko si Duterte. Kasi may anak ako lalaki yung anak ko. Kaya nakaka-relate ako ngayon kay Sarah, kay VP, kasi nga ako, bakit ako nabibisit din sa pinaglalaban ni TP na ginagago niya si VP, samantalang si VP anti-NPA siya. Kasi nga ako, lumaki ako na talagang kilala niyo yun si Ivy, yung nagsiwalat sa Senado noon tungkol sa NPA. Actually, Ivy, kasi from Cagayan ako, di ba? Ivy was my textmate before. Wala pa yung mga mobile, mga ginagamit natin ngayon na mga D-screen. Ang gamit ko pa lang noon, 3210. So si Ivy, nung nakita ko siya sa Senate, parang tumayo lahat ng balahibo ko kasi textmate ko yan noon. Tapos, ngayon, bakit ako naiimbyan na kay TP na tinitira si VP? Kasi, ang ganda nung pinaglalaban ni VP, tapos titirahin mo ng ganun. Tapos, ba't ako mas lalong naiimbyer na? Kasi nga, di ba, ngayon, sa amin, sinasabi nila, balik talaga yung droga, day. Ako, ang anak ko, lalaki, tapos ang layo ko. Parang, every time na lang tinatanong ko yung anak ko, kumusta yung school? Kasi bata pa yan, mag-12 pa lang. Totoo, drugs is really back. Tapos, marami na namang naiimbyer na ngayon na, bakit ganito, may red tape na naman. So, TP, tapos, pagsasabihan mo si Inday na parang siya yung kalaban. Totoo yan, TP. Finalo kita dahil sobrang nakikita ko yung credibility, yung talino mo. Pero ngayon, yung love for the country, no? Yeah, wag mo nang gamitin yung... Ako na nagkaisa-isang DH ngayon dito sa group na to, ha. Ito, TP, message ko sa'yo. Please lang, wag mo nang gamitin yung DH ng mga DH unicorn umuutot ng red book. Kasi hindi mo bagay, hindi ka patriotic. Kumbaga, ang tanong ko sa'yo, oo, mayaman ka na. Pero ang level ba ng yaman mo, level ng yaman ni Marcos, mga Aquino, mga Ayala, Gokong Wei, na kaya mo mag-aral dyan ng ganun-ganun lang? No, tell me, oo, DH ako, matalino kasi, gibe. Debate tayo tungkol dito. I-try mo kaya na ikaw lang yung pumunta dyan mag-aral. Kahit pa siguro meron kang platform na ganito na pwede ka magkapera, I doubt it na kaya mo dyan sa UK. Huwag tayong magplastikan. Sabi ni JNY, ay grabe, naiiyak ako makinig sa inyo now kasi grabe pinagdaanan sa abroad. Pero dati nakukuha ko pa rin magbigay ng stars kay TP. Tapos now ganyan siya, sakit-sakit. Yan, TP, yung minimisrepresent mo. True yan, Matthew. Kasabi ko yan, Diyos ko. Diba, kaya mali yung tira yan na tagal-tagal mo sa Europe, wala ka na gusto ko matawag. True. Girl. Ayan. Girl. Gusto lang naman sabi ko, hindi ka nakaka-relate sa mga Pilipinong nakatira sa Europa. Yun naman sabi ko, pumunta ka dyan kasi marami kang pera na feeling mo, ganun din yung buhay ng mga tao sa Europa. Hindi mo alam, my Lord. Meron nga dito nag-comment, 25 years na siyang nasa Sweden, wala nga siyang ipon. Oo, 23 sabi niya. Oo. Kasi hindi pa niya nararanasang magtrabaho at magbayad ng tax, tapos ang matitira lang sa pera mo is maliit lang. Kaya malaki yung tax kasi magbabayad ka ng
magbabayad ka rin ng health insurance. RJ, alam mo kung magkano health insurance sa Europa every month? Tapos kung magkano ang mga bayarin at kung may pamilya ka pang sinusuportahan sa Pilipinas, naku girl, hindi mo kakayanin. Well, I think kaya mo naman kasi extremely wealthy. May question ako. I have a question because I've been wondering about this for a while. Di ba si TP, ang manager niya ay si Mel Robles? Mel Robles. Manager niya saan? Sa mga nagpapabayad pa siya sa mga politicians to endorse PR work, them. I think. PR work. Okay. Questionable sa akin yun. Kasi inisip ano ko, ba platform niya for PR? Artista ba siya na, yung may mga project siya. So, iniisip ko, ano ba siya? Yung PR na yun, is he endorsing, a politician sa mga blog niya and he's making money out of that? Question yun, hindi... baka an accusation. Baka ma-detain ka dyan, charot. Pero ay, si Ma'am Banig ba, Ma'am Banig, di ba may nasabi ka kanina na may nakita kang red flag? Noon, kailan ko in-unfollow si TP? Tandang-tanda ko pa. Sas you were with him noon sa Bulacan. Nagdi-discuss siya about Pastrana. Alam niyo kung ano yung sinabi niya kasi na Ay, wala ka ba noon? Wala ako doon. Wala ka. Meron kayong discussion noon na about malapit ang eleksyon, nasa Bulacan kayong dalawa. Ayun, tandang-tanda ko yun. Tapos merong lumabas talaga sa bibig niya na tinitira niya, meron siyang vlog na nandun siya sa Bulacan na tinitira niya si Pastrana. Tapos, ang sabi niya, ito yung mga document. Teka lang. Sus, Diyos ko po, tas tatawa-tawa siya. Sus, Diyos ko po, kung alam nyo lang kung gaano ko kagago, doon ako na-off. Kasi, sabi ko, kung kaya niyang sabihin yung ganun, kung alam nyo lang kung gaano ako kagago, tapos political blogger siya, tapos ganun siya katalino, mag-i-speculate ako na siguro pag kinontakto ng kung sino, babaliktad to. Magmula noon hindi ko pinalo si TP. Kailan ko pinalo ulit si TP? Nung binoboljak sa ni Maharlika, nung after na ng election. Kasi si Maharlika, hindi ko talaga fina-follow yan noon Pero nung parang, ang ingay, sino ba to si Maharlika? Tapos nakita ko, si TP na naman yung tinitira. Di ba na-unfollow ko na si TP? Ano bang meron kay TP? Tinitignan ko yung flow ng discussion ni Maharlika. Naiimbyer na ako kay Mother Maharlika kasi akala ko gumagawa ng ng mga kwento, ganyan. Tapos ngayon nagmamaterialize yung mga sinasabi niya. Which is, parang iniisip ko, so yung pulbo, sorry. So yung mga ibang mga issue, totoo yun? Baka tirahin tayo. Well, anyway, ano ba? Wala na. Parang for me, na talaga, TP lost it. When it comes, sabi ko nga, si TP sa totoo lang, kahit marami rin naman siya sinasabi in the past na hindi ako agree. At meron naman siya talagang ibang mga work na obviously PR work. Kaso, may yung si TP nga yung tipo na whether you agree with him or not, you will check his point of view. Ganon. I-check mo, ano yung masasabi ni TP dito sa ganito? Because he's very good because that's, that's the characteristic of an influencer, no? That they can actually shape their opinions very well. That even if you don't agree with them, you would still read in order to gain some insight. And RJ was very good at that. He was very good, no? Wala namang umaangal na magaling talaga si RJ. Pero this is a different ball game. Itong ni-raise nating mga issues na kaya ayan yung mga
yung mga banat niya ngayon, na halata mong hindi niya pinag-isipang maigi, no? Na ito na okay, nag-live ka, pero ang tingin ng mga tao, girl, nag-live ka lang dahil sa crisis, pero ang dami ng issue ng bansa. May yung hindi mo pera yan. Grabe na, dahil pati mga PMAers nagsalita na, ikaw dead ka lang. Tapos yung the Philippines scandal, ang sinabi mo ay hindi naman corruption yan. Lord, are you serious? Tapos alam mo yun, ang dami ng lumipas na issue, tapos yun nga yung tumataas uli yung concern sa droga. And kung ikaw you have been presenting yourself as DH ng mga DH, dapat alam mo ang concern ng mga DH, lahat yan mga magulang, ang concern talaga niyan talaga, huwag mapariwara yung mga anak nila. That is the very essence of the film Anak by Vilma Santos and Claudine Barreto. Oo, kung saan si Ate V ay gumanap na DH. Pero let's face it, we know na, Joey. I think he knows that he lost his credibility. Alam niya yon. The question is there redemption for TP? Kasi sa alam natin sa politika of an influencer, credibility is a currency, di ba? So the double agent, pag nag-double agent siya, sige. So the question is, can he redeem himself and how? I guess that's my question. Siya mag-release ng video. Hi, Miss Joey. And hi, Mono. Ayan. Ito si Mono. Share ko lang, Miss Joey, no? I think naintindihan naman namin yung point ni TP, no, na may hardship siya. Si Miss Has, meron din siyang sariling hardship. But ang bottom line kasi dito after all those things, sino ba ang may prinsipyo? Sino ba ang consistent? I think ito yung ito yung isa sa broken hearted talaga ako ngayon kasi I was a strong supporter of Aquinos. Napaka-staunch supporter ako ni Aquinos noon. I even unfriended a lot of friends sa Facebook, nakipag-away ako para kay Aquino. But then again, nung nakita ko yung blog ni TP before election of 2016, napaisip ako kasi ang ganda ng kanyang pagkakabigay ng information. Everything may bullet form pa ang kanyang informations So napakaganda nung kanyang kanyang pagka-deliver. Ang napaka-disappointing lang ngayon siguro, and most of the TP supporters, ang hinahanap namin, nasaan na yung TP noon na nagsasalita at trying to represent. Ba't hindi ka namin kasama ngayon na namumroblema sa problema ng bayan, TP? Like these things are so obvious. Diba? Yeah, napaka-obvious, di ba? Napansin niya ba yung ko kay Maharlika? Sabi ko, tinanong ko ni Maharlika para mo nakilala. I was a fan of RJ. I was even donating, I even donated twice. Hindi ko to sinusumbat sa'yo, RJ. Sinabi ko lang na ganun ako ka-fan. Nag-donate ako sa'yo, nagkita tayo. Every one of us, I think every one of us here, where your fans Fan as in F-U-N, charot. Fan. Pero iba pa rin talaga yung... Ikaw alam mo RJ, ikaw ang bumuhay sa napupukaw kong nasyonalismo. Ikaw ang nagsabi sa akin nun, umuwi ka ng Pilipinas dahil kailangan ka ng bayan. Bex, bayan mo to. Bansa mo to. Ganyan ka nung una tayong nagkita. Kasi sabi mo, babalik ka ba dito? Hindi. Sabi ko, bakit? Sabi mo, bansa mo to, bayan mo to. Ganun ka makabayan before, girl. Na parang, alam mo yon na, ako, ngayon, I felt, we are facing. Ngayon, makabayad na. Makabayad. Wala na siya. Sayang. Ba't tama nga yung sabi ni Ma'am, mahirapan siyang Wait lang, madam. Yes, Mono. May nagsasalita, sorry. Sabi ko lang, backupan ko lang yung sabi ni Miss Banig ba yun? Sorry. Banig Nation na mahirapan na siya to redeem himself kasi TP, no, ang iyong following are not as the same following ng mga basurang vlogger ni BBM. Ang mga following mo are smart people.
I think they're one of the smartest people, like voting people sa Pilipinas at outside. I think you're pushing your luck too much na hanggang saan kami o hanggang saan ka namin kayang intindihin. I think when you try to dismiss yung issue kay VP at sinabi mo na hindi naman talaga issue yung mga recruitment sa NPA or something, I think that's one thing that draw the line na be careful lang kasi ang mga followers mo are smart. Hindi kami bobo. We know what you were fighting for. Kasama mo kami. You were representing us noong mga panahon na walang fuck. This is so much fuck. Misas, nasa likod mo kami, Misas. Nasa likod niyo po kami. Kasi bilang yan ang mga hindi nakikita ng mga influencers na para you guys have to be, ito ang isa pinakamahirap na parte ng pagiging political influencer. When you're fighting for something, you have to be consistent. And sadly, most of them are gone. Wala na sila. Ang consistent na lang is na nangunguna noon ay si Miss Sas and the other. Si TP na inaasahan namin na dapat nangunguna Wala, napakatahimik. Napakatahimik. I don't know, like yung nung 2016 election, sabi niya ipapapatay daw siya ni Bongo. It's kind of something is off that during that time na everything changed. During that time, everything changed. Yun lang, Miss Joey. Salamat po. Thank you. Actually, agree ako. Sorry, madam. Pero thank you, Naklista. Sabi ko, naloka ako, nasa likod mo lang kami. Yan yung sinasabi ko din kanina mo, na yung mga mo, TP, sa inyo ni Sas, ni Atty. Trixie, si TP, kasalanan nyo to ginawa nyo kaming talino ng konti Kaya parang matalino yung mga followers nyo, ginawa nyong matatalino yung mga followers nyo. Kaya alam namin din kung binubullshit nyo kami. Kasalanan mo to, TP. Ginawa mo kaming matalino sa politika. Ngayon, hindi mo kami mabullshit. Hindi mo kami mabullshit ngayon, di ba? Agree. Hi, good evening po, Ma'am Sas, Ma'am Joey, and sa inyong lahat, sir. Pasingit lang po. Hello, Luca. Go. Hi, Ma'am. Hi, Ma'am Joey. Regarding lang dun sa na-mention ni TP kanina na fake lang daw yung, parang dini-activate lang daw ni Miss Sas yung kanyang FB. Parang may ganun daw siyang na-mention kanina. Nangyari yun sa akin. Dini-activate din ni Meta yung FB ko. And doon sa FB ko na yun, may page din ako na Solid Duterte supporter. So, ako rin yung nag-viral before na binlacklist, ganto, ganyan. Tapos shinare ni Miss Kiana Reeves yung aking video. So, that time na ang daming share and then nila ako, dini-activate nila ang buong FB ko, nawala yung messages, lahat ng message na bura. So, I believe, Miss Sas, na nangyayari talaga yon. I believe, Miss Sas. Kaya, TP, sana, yung pagiging matalino mo, nanggigigil ako, nanginginig ako sa galit dito kay TP. Gamitin mo sa tama. Kasi alam mo, budol ka Isa kang nagmana ka dyan sa adopted father mo, ba't mother mo na budol. Nakakairita ka. Hindi, alam mo yung talino mo napunta na sa talampakan mo. Alam mo yun yung buong Pilipinas, di ba? Naghihirap na. Ikaw, pasarap ka. Pasarap ka, TP. Kumakain ka ng masasarap dyan sa London. Nakikipag-sosyalan ka sa mga narcotics. Diba? Yang nanay mo, sasabihan mo may mental issues yung family ni Sas. Tanong mo nga yung adopted mother mo kung walang mental issue yan. Sige nga. Itanong mo nga kung matino yung pinaggagawa niya ngayon dito sa Pilipinas at pinaggagawa niyang ay nako. Yang loto na yan, nakakagigil din yung loto na yan. First time lang sa buong presidenteng nakaupo na ngayon sunod-sunod ang nananalo. Hindi ba, alam nyo, natatangahan na rin ako sa mga tumataya ng loto. Utang na loob, nananawagan ako na wag na kayong tumaya muna ng loto. Diba? Wag muna.
Kasi alam nyo lang wala di ba? Actually, Luca, feeling ko, bumaba yung betting public Kasi, nung nanalo yung 571 million, nung December 28 yata yun, may nanalong 571 million. Nag-press release sila na, uy, totoo ito, tumaya kayo ng loto, kineme, ganun. So talagang nauubos na yung betting public. Nabubudol na sila, ma'am. Nabubudol nga. Kaya parang mambubudol pa rin sila. And then, regarding kay Pebbles, nakasama ko yan sa isang meeting de Avance dito sa Gen 3. I'm one of the die-hard supporter of Duterte. So, syempre, susuportahan ko si VP Inday. I'm handling Region 4A, Calabarzon, Region 4A, Batangas. Ako po ang nag-handle sa campaign ni Madam VP. Sa ayaw ko at sa gusto, ayoko man ikampanya yung nakaupo ngayon. Mapipilitan akong isama sa kampanya. Ilang mayor, ang binangga ko para lang dyan. Nagkasama kami ni Pebble dito sa General Trias, Cavite. Nagpa-picture pa kami. Naaawa ako kay Pebbles kasi even bigyan man lang siya ng upuan, hindi magawa ng mga staff ni Marcos. Sobra. The second meeting de Avance is Soler. Yung last meeting de Avance nila. Mga staff nila mismo nag-aaway-away. Doon pa lang nakita ko na ay mukhang magulo. So kung doon pa lang sa umpisang yun hindi nyo maayos, what more pa ngayon na nagkakagulo rin kayo dyan. Yung pagwawala mo, FL, walang magagawa yung pagwawala mo, madam. Umalis ka dyan sa tabi ng asawa mo, hayaan mo yung asawa mo ang magpalakad ng Pilipinas. Diba? Nakakairita. Actually, I'm a fan of your, parang sa inyong dalawa ni Ma'am Joey, ni Miss Sas Maharlika. Miss Maharlika is a Facebook friend ko. Attorney Glenn Chong is a close friend din po. So, nakakagigil na. Kaya kanina ko papilit talagang gustong umakyat. Kasi I want to share all my experiences. Talagang, shit, nakakasuka ang gobyernong ito. Nakakasuka ka, TV. Nakakasuka ka. Maamoy ko pa ngayon, alam mo, unfollow ka talaga sa amin. Lahat ng mga kaibigan ko nag-follow sa'yo before, unfollow ka. Kasi nakakasuka ka. Alam na... Grabe yung dishonesty Grabe yung dishonesty. Hindi na siya naging consistent. Nasaan yung ngayon na nahimik siya na matagal? Dati konting kibot lang ng SBG, konting lang, ang dami niya ng taratatatat. Ngayon, ang dami ng problema, wala pa rin siyang daldal. Ano ka, TP? Gaano ka yung sinupalpal dyan sa bibig mong pera, di ba? Tapos buburahin niyo yung FB ko, lahat ng messages ko nabura, lahat, wala, nabura. I can send you proof na totoo yung deactivation kay Miss Sas kasi nangyari din sa akin yon. May personal FB, may pages, lahat nawala. Kaya I'm back to zero ngayon I'm back to zero. Yung Luca on board, yes, yung mga reasoning kanina ni TP, parang parang si TP naman, TP, hindi kami tanga. Nakikinig kami sa'yo. Nakikinig kami sa mga previous live mo. Kasi lagi sinasabi ni TP sa live niya na, the best, di ba siya mahilig magbanggit ng Occam Racers, di ba? Yung ganyan. The simplest explanation is the best explanation, Kenembular, ganyan. Tapos parang, oh my God, TP, are you really insulting the public? Di ba? Na parang, tama, gagamit ka, yung simple explanation, okay, gagana yan kung kunwari wala tayong mga patunay dito, 'di ba? Wala tayong mga patunay na screenshot na merong notification na ganito. Hindi, 'di ba? Gagana yan kung kunwari hindi natin alam na merong published research paper ang NED, kung sino itong mga Duterte vloggers na pro-China kuno, 'di ba? Gagana yan kung hindi natin narinig si Jonathan Malaya na meron siyang mga minomonitor. 'Di ba? Tama. If you're going to make a simple explanation, you have to take into consideration itong mga facts na to. Diba? Parang, ito naman si TP, parang ginagawa mo naman kaming tanga. Hindi, ang nga niyan, una nag-celebrate siya. Tapos, nung biglang na-active pala yung Facebook page ko, ay, siya lang nag-deactivate sa sarili niya. Huy,
Parang celebrate. Di ba nag-anticipate na nga kayo? Nag-anticipate na nga kayo na merong mawawala, tapos nung hindi na bilang, ay, drama lang niya yan. Drama lang. Wait lang. Ang bottom line kasi dito, kaya importante ang political blogger ay in touch sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Once kasi na you get in a very comfortable position na wala ka nang pakialam sa pera kasi endless na yung pera mo, makakalimutan mo yun kasi hindi ka na makarelate 'di ba? Kaya nga dapat you always maintain that kahit dumami na pera mo, pero ma-maintain mo pa rin yun ng putya, kaya madami yung pera ko kasi hindi naman ako katulad ng iba dyan na nagtatrabaho, nagkukuskus ng banyo, na may ganito. So nagkaroon ka na ng position ng privilege, pero you have to maintain yung issue ng mga taong sumusubaybay sa'yo kasi hindi naman sumusubaybay sa iyo mga alta. Ang mga sumusubay sa iyo, majority niyan mag-iisip pa ng pambayad ng kuryente kinabukasan. Mag-iisip pa kung makapaglakad sila ng safe sa daan dahil wala naman silang luxury car or bodyguard or driver na mag-drive sa kanila from point A to point B. That is the most important thing, You have to remain you have to remain that feeling grounded and that you're and kung ano yung pinagdadaanan ng mga tao sa pang-araw-araw na buhay para yun yung totoong relevance kasi yung ginagawa mo relevant yan sa buhay ng mga tao ng pang-araw-araw, hindi ka magsasalita na Bex, nagrereklamo na yung mga tao, tumataas na naman yung mga bilang ng mga adik. yung presyo ng shabu from 5,000 naging 900 na lang ulit dahil sa dami ng supply. That's a very dangerous situation. Kung ikaw, alam mo pa rin yung pinagdadaanan sa daan ng mga tao, you would speak out. Ano na nga siya yung sobrang detached na ni TP Kasi when you talk about inflation, when you talk about survival, ganyan-ganyan, ang linya ni TP is yung inflation naman nangyayari naman yan sa lahat ng bansa Gano'n na siya magsalita. Kaya TP, hindi mo na nire-represent ang tao. Tigil-tigilan mo na kami sa DH ng mga DH. Diba? Stop the dishonesty. Come on. Actually, diba? Gamit na gamit niya rin si Miss Sass. Tumaas yung standard ni TP because of Miss Sass. Hindi naman siya mapapansin ng mga Marcos not because of Miss Sass. Kasi napatapat siya sa isang intelihente rin na tao. Naging magka-partner sila. So, nandun lang siya napansin. Kasi knowing na those days na si Attorney Glenn Chong na nandyan na before pa lang 2016 nagkadayaan, nandyan na yan, ang daming hirap ni Attorney Glenn Chong. Nasaan ba si TP that time na pumupunta siya dyan sa mga Marcos? Wala. Hindi nga niya yan sila diba? So, mas nabigyan lang talaga ng attention tong si TP because nakatapat siya kay Sass, napatabi siya kay Sass, so nahawa yung pagiging parang tumaas yung quality niya. I will not agree with that. I will not agree with that. I respect your opinion, madam. It's flattering, but I don't agree 100% with that. Thank you so much. Yeah. I agree. Sige, go, Piping Dilat. No, gusto ko lang sabihin na TP, mahirap kalaban si TP noon. Kung kalaban ka ni TP, ang hirap mong umahon, sira ang political career mo. Pag na-article ka na niya, sira talaga. And in fairness noon, totoo yung mga may dahilan kung bakit pinalo natin siya, naniwala tayo. And hindi ako naniniwala na noon pa lang deceit na siya. No, hindi. Totoo yun. Sass won't stick with him for years. Hindi naman siguro ganun tayo kabulag. Nangyari lang yan dito na sa dulo. Nasilaw si Unicorn. Yun lang yung nangyari dyan. Nasilaw siya. He was really passionate then. Naglalaban pa nga niya sa mga dingvak siya siya talaga yung number one talaga doon na he was putting his life on the line, no? That's one of his brightest moments. Di ba sabi ko nga sa inyo, di ba huminto nga ako mag-vlog noon dahil nga doon sa napaka-petty na issue na toilet.
Di ba? Uminto nga ako, tapos siya nagpabalik sa akin. Dahil nga, that was the time na Duterte babanggain si Pangilinan. Binabangga na pala niya si Pangilinan at si Ayala dun sa tubig. Kailangan ng voices in support of that. Naalala niyo yon? December 2019. Naalala niyo yun, di ba? Doon ako bumalik. So kasi nga kailangan kasi nga it involves mahirap talagang kalaban yung Pangilinan at Ayala, di ba? So ganun siya ka passionate sa bansa sa issue ng mga pangkaraniwang Pilipino kasi issue ng tubig yun eh. 'Di ba? Issue yung Dimbaksya. Sino ba mga involved dun sa Dimbaksya issue? Mga anak ng mga pangkaraniwang Pilipino na payak at mahihirap ang buhay. So, may maraming shining moments si RJ, no? And I really feel na a lot of them are genuine. And they are really genuine, no? But the thing is, ngayon kasi, sino to? Parang gano'n, di ba? Parang sino to? Pero nag-iba talaga. Segundaan ko yung sinabi kanina ni Monocrista. Si TP kasi, ito sa lahat ng mga DDS vloggers noon, TP is the best explainer kay Duterte. Kasi di ba tumira siya sa Davao? Kumbaga, siya ang naging dahilan kung bakit mas maraming Pilipino ang nakakilala at nakaintindi kay Rodrigo Duterte na isang local municipal mayor na biglang nag-shoot up sa national level. At si TP na andyan siya para ipaliwanag, kumbaga ipakilala at ipaliwanag si Duterte sa sa karamihan ng Pilipino. Kumbaga parang hindi natin makakalimutan yan na para bang malaki ang naging ambag ni TP kung bakit minahal ng tao si Duterte. Kasi naintindihan nila. Kung bakit naintindihan ng tao si Duterte. Pero ngayon, sa nangyayari sa pagdikit-dikit kay Marcos, TP, you brought that to yourself. Kapag nag-isip tuloy yung mga tao na tinalikuran mo na ang mga Duterte. Kasi parang ganun na nga ang nangyari. You turn your back sa mga Duterte. And that is betrayal. Betrayal yan. Yan ang yung parang sabihan niya si Inday Sara, no, na tama ng politika, sikasuhin mo muna yung mga problema sa DepEd. Actually, yun yung parang medyo parang si TP pa ba to? Kasi isa talaga sa sobrang galing ako nagagalingan talaga ako kay TP. Mag-research. Alam, pag nag-explain siya, well-researched talaga yung mga sinasabi niya. Talagang, alam mo yung ginagalugan niya lahat. Kaya ang dami niyang expose eh. Kasi ginagalugan niya talaga lahat. Tapos parang nagko-comment siya tungkol sa nung lasing siya. Sabi niya na yung parang wala daw siyang makita na topic na worth na pag-usapan. Parang, talaga MMOE? Parang hindi worth di ba pag nag-aral ka ng mas mataas na yung pinag-aralan mo, dapat mas mataas na din yung appreciation mo sa mga bagay-bagay. Madali ka makadetect ng problema. Parang magaling ka sa math. So alam mo na sobrang underspending yung 40 million versus 2 billion na. Parang, si TP pa ba to? And then magko-comment ka na parang, VP Sara, solusyonan mo naman yung tungkol sa sa parang yung PISA ba yun? Parang, TP, parang hindi mo alam na VP Sara is already addressing it. Actually, gumawa siya ng another way kasi nga hindi gumagana yung dati. And you don't know all of these things. Hindi niya alam. TP na magaling mag-research. Hindi niya alam that even before PISA result was out, Inday Sara is already anticipating low scores. Kasi nga, online yung mga klase ng mga estudyante. So, ina-anticipate niya na mababa ang score. So, kaya in-anticipate niya na kailangan talaga i-review yung curriculum. Yes. Baguhin yung approach. Di ba? So, parang TP, at saka si TP, siya yung hindi nagsasalta na hindi niya na-research. At pag nagsalta siya,
alam mo yung parang walang butas kasi na-research na lahat. Maglalabas pa siya ng mga talagang ang lalim talaga ng research, talagang parang yung mga archive nakukuha niya talaga. Tapos itong kasimple-simpleng topic na to, hindi mo alam, and you are talking about VP Sara na as if wala pa siyang ginagawa. Parang asan na yung TP na magaling mag-research? Talaga. Timo, Google ID, nako-compare pa niya from one website to another. Naalala ko nun, itong dalawa ni Sas, na bago pa sila mag-live, well-prepared, at saka na-back up na lahat ng ano. So, I agree. Yun yung talagang ano niya, yun yung A-game niya, yung his research capabilities. Sabihin na natin hindi siya finesse, pero yun talaga yun. Diba? Asan ka na ngayon? Ang dami-daming issue. Diyos me, hindi nililiquidate ang pera sa Kongreso. Grabe yung mag-exercise sila ngayon ng discretion nila in increasing budget. Diba? Grabe yung discretion nila ngayon to underspend and then to later on declare money as savings. Diba? Pagkatapos walang resibo. Diba? Asan ka na ngayon na namumroblema kami dahil kinalimutan itong administrasyon na to yung continuity na pinangako niya, 'di ba? Asan ka na? Ako wag niyo na asahan. Wag niyo na asahan. Tapos ang ano mo, ang problema mo ngayon si Sas, ayusin ni Sas yung buhay niya. Okay, ito. Yan ang ibibigay mo sa amin, TP. Wag niyo na asahan si TP na babalik. But you know what? Ako pinakamatanda sa inyo kasi during the martial law, pinanganak na ako at that time. So, for me, the social media and you as bloggers, I think are parang you level the playing field, ng game changer. Kasi nga, now, kahit kami andito na sa abroad, nakikita namin at nalalaman namin kung ano ang mga nangyayari sa Pilipinas, sa ating bansa. And so, me personally, I would like to thank all of you. Wag na natin, palabayaan na natin sa TP because, you know what, TP, we know na ano siya, very smart. But it doesn't mean that's the end of it. Mayroong mga darating pa dyan na mga political bloggers like you, Joey. It's like, hindi, di ba dati, hindi naman kita kilala, but now you're emerging as one of the top political bloggers kasi nai-explain mo. So, it's not like it's the end of... Minamas report na po ako ngayon. Oh, but then nandudog show. But it doesn't mean na yan si Ma'am Joey. Oo, but it doesn't mean na that's the end of it kasi nga si Sas ilang beses na rin, di ba? So even if social media may naman diyan may work around diyan, but even if he's not there anymore, I think that there's still hope kasi may lalabas pa rin na bago, especially if you're really passionate about it. Naalala ko nga, sabi ko sana I'm thinking ano kaya yung nangyari noon during that time if there was already social media during that time, during my time, kasi nainis nga ako kasi nga nung panahon ni Cory, kasi high school ako nung nagkaroon ng tawag dito ng people power, and so yung hike nung kay Cory, talagang naabutan ko, talaga ang misery, ang brown out noon araw-araw, 12 hours. Just imagine that. Every single day. Tapos yung mga ganung problema. And if I think about it, so may mga pinagko-compare ko yung mga presidential ball. This is really the worst so far. And it's just so parang I think wala parang hindi na sila nahihiya. Yung parang they don't even hide it. It's just like in your face, wala kaming pakialam. And so what? So we are powerful. And it's just parang nakakashock lang na parang parang naisip ko na I didn't think that they can go to that level, that low. Totoo. Wala nang kahihiyan talaga, and it's just so shocking that we went down. Totoo, Mambanig. Ako hindi ko ina-expect na masasabi ko na this is worse than Pinoy. It is. Yung nangyayari ngayon. It's worse than Pinoy. Shameless. Sobrang shameless. Shameless.
It is very, very napaka-shameless. Yung parang tipong, parang, alam mo, kumamigay na lang ng pera. Parang, oh my God, parang hopefully this is the last. They're trying to buy everyone. And Grabe. we're not going to make the same mistake. Siguro, sabi nga sabi niya, maybe it's, parang, the God allowed it for us para turuan tayo ng leksyon na, you know what, this is what's going to happen kapag hindi kayo naging matalino in choosing your leaders. And that this is something that we, yung generation na ngayon, that you can look back and then, take notes of the mistakes, and so you're not going to make the same mistakes. Kasi nga ako sabi ko, baka naman si Marcos said, ang naiisip ko nga, ganito ang pagkakaisip ko, sabi ko, I'm pretty sure na, they will do everything to, para yung kanilang legacy ng parents, ng matandang Marcos, ay maibalik. Ay, alam mo yun, maibalik yung kanilang pangalan, but it's totally the opposite and much worse, which is, yun lang, yun aking may comment. Anyway, thank you so much kasi ako babalik na po ako sa trabaho, baka pagalitan na ako ng aking Thank you. And makikinig na lang po ako sa YouTube. Okay. Thank you very much for giving the time. Ayan. Hello, Miss Joey. ng tatay, parang walang pakialam. Yung parang ibalik yung legasiya ng tatay, parang kahit yun, parang wala ang pakialam. Sobrang disconnected. Ayan. Teka Hello, lang, Miss Joey. Hello, Jen. Good evening po. Jen, hello din kay Miss Sass. Yeah. Jen, wait lang ha. Pagsalitaan ko lang si Mahal kong Pilipinas. Ay, kasi sige kanina po. pa to Hello, Mahal. Ma'am, nag-change name lang ako. Ako si Luca on board kanina. But, side comment ko lang kanina, since si TP nga, nasabi nga na magaling naman siyang researcher, kaya siguro siya talaga yung pinunteriya na mabili ng mga Marcos dahil alam nilang makakalaban nila kung hindi nila babayaran ng malaking halaga. Well, knowing TP. Yun nga ang problema kasi doon, nagkaroon ng opportunity he had an opportunity that is not available to most of us. Yes. The problem is, nung nagkaroon siya ng para sa kanya, that golden opportunity is good enough para kalimutan yung consistency, yung prinsipyo and whatsoever, 'di ba? Sa kanyang pag-weigh ng mga bagay-bagay, feeling niya sulit. Ang problema dun kasi, kaso TP, 'di ba? Parang why it is beneficial to you, 'di ba? Do not expect us to respect you anymore, 'di ba? Sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya, akala niya wala nang makakapantay. The way niyang gawin yung tama kayo, napapaniwala niya yung marami about kay Duterte. Akala niya siguro wala nang makakapantay sa kung paano niya gawin yon. But I guess meron yan. Magsama-sama lang tayo. Meron ding lalabas na TP na talagang siguro naman kahit paano may konsensya. Hindi. I think hindi yung kay Duterte kasi Duterte time. Sorry po. Yung kay Duterte time kasi hindi ganun kahirap yung ginagawa niya about Duterte because people are seeing the results. Yes. 3 months pa lang may result na. Yes. So si RJ noon, he was simply explaining what's going on kasi nga in order to counter doon sa nagmi-misinterpret ng mga nangyayari, etc. And people, ang mga tao kasi noon, galit sa mainstream media. Like for example, bibigyan ko siya ng example, ha? Napapanood ng mga tao yung walang tulugan speeches ni Duterte. Tapos, ibabalita ng mainstream media, Haloy, hindi ganyan yung napanood namin. So ngayon, yung mga tao, they look for people who are actually accurately representing what they actually saw. Alam mo yon na parang at para maipaliwanag din nila sa ibang tao. And kaya hindi ganun kahirap yung nangyari kay
kay RJ nung panahon na yun. Kasi hindi mo naman kailangan pang i-convince yung mga tao kung anong nakita nila eh. Gusto lang talaga nila ng other sources of reporting. Kasi nga, yung mainstream media are misdirect, talaga. Yung misinterpretation. Oo. Ngayon kasi mahirap. Girl, yung mga tao, ito yung experience nila. Ngayon ko si RJ ay mag-explain na will try to gaslight every one of us. Halata. Pakiramdam ko si Titi kasi in-underestimate niya yung cards niya. Nakakala niya itong opportunity na to, ito lang yung parang golden opportunity na once in a lifetime. Yung cards niya dati, yung kung anong meron siya dati, marami pang opportunity na baka nga mas maganda yung terms na hindi niya kailangang mawala yung tiwala sa kanya ng mga tao eh. Sa laki ng influence niya dati, sa power na meron siya dati. For sure, ang dami pang opportunity na baka mas maganda pa ang terms na hindi mawawala yung tiwala sa kanya ng mga tao. Hindi importante sa kanya yun, Kuya Miko. Coco, actually, tumatanda na raw siya at may taning na may presyo ang lahat. Hindi, actually, magandang opportunity niya ngayon. Pero he cannot combine kung ano yung thinking Pinoy. He could have just RJ Nieto resign from blogging, and then that's it. And then we need to worry about people still questioning your credibility, etc. Kasi lalagay ka na sa tahimik eh. You know, you're gonna build a different life. Pero kasi ngayon, alam kong hindi niya maiwanan yung thinking Pinoy because it has such a huge part of his life. And makikita mo naman yung struggle, no? Makikita mo yung struggle niya na, hello naman RJ, alam ko namang hindi ka aanga-anga. Alam ko namang nakikita mo ang nakikita namin. Parang, pero nahihirapan kang mag-positioning because yung kalagayan mo ngayon. Diba? So, hindi mo siya pwedeng pagsabayin ngayon eh. So, kung gusto niya mag-thinking Pinoy nun, he could have been consistent and then that's it. Kung gusto niya ngayon yung nakakuha siya ng golden ticket to Willy Wonka Chocolate Factory, then just pursue it. Pero wag mo kaming ikot-ikotin the same. May term siya dyan. May lagi siya sinasabi dyan. Ano yung you can't have your cake and eat it too? Di ba lagi niya yung sinasabi? Yung parang hindi mo makukuha lahat. True, ayan. Kunwari ako si TP, tapos pareho kami ng mindset. TP, naiintindihan kita. Sige na nga, kasi minahal ko si TP as a fan. Ganito na lang. TP, sige na TP, iintindihin kita. Alam ko na sukang-suka ka, TP. Pero syempre, kung magsasalita ka ngayon, TP, titirahin ka. Ganun lang yun. At alam ko, maybe in due time, masasabi mo rin yan kasi chismosa ka rin, be. Kaya hindi mo rin yan mapipigilan, be. Masasabi mo rin yan, lalo pagka kailangan mo nang bumalik bilang TP. Ganito na lang, mag-a-assume na lang ako na, siguro, businessman ka lang. Diba ang mga businessman, risk taker, ganun ka, be. Ganun na lang kita tinitignan para hindi ako ma-broken heart masyado. Kasi nga, iniisip ko na lang. Mare, paano kung sa sarap ng buhay niya ngayon, magkasakit, bigla na lang hindi nakabawi at matigo? O di hindi na lang natin siya bibigyan ulit ng pampagamot niya. Di ba dati, umiiyak-iyak siya kasi akala natin mamamatay. Puta, hindi pala namatay. Nandyan pa, nakapag-UK pa, tangina. Bagman pa, no? Bagman pa siya. Oo, yung mga stars natin, be, sayang. Hoy, nagkukuskus ako ng kubeta dito. Natikman mo yung pera namin, TP. Wag mong anuin si Sas na pobre siya. Kasi galing ka dun, be. Inangat ka namin. True, ayan. Jen, ayan. Ako, bababa na ako after nito. Sige, go, nakita ko kasi yung nangyayari ngayon eh. Si TP nag-live yan para yung narrative for the day, may gamitin yung iba to amplify against us. Para yung narrative mawala dun sa pinaglalaban natin. So sana, sa lahat na nandito, isang araw lang itong binigyan natin kay TP. Babalik tayo sa tunay na issue. Hindi tayo magpapaloko sa distraction. So, yes.
Yung mga pambubudol sa constitutional amendment na nangyayari, rarat-rat tayo dyan, di ba? Yung mga resibong hindi ayaw ilabas ng mga kongresista at mga senador, rarat-rat tayo dyan, di ba? I mean, etong araw na to, I mean, you know, TP, I really hope that you hear the disgust of the people you said you represent, 'di ba? Na ina-articulate mo yung sentiment ng mga tao, na itong mga tao na to. So, please stop with the DH ng mga DH. Disconnected ka na, iba na yung mundo mo. So, i-highlight mo yung ano ni Homer. Homer Espiritu. Si kaibigan ko. Yeah. Ayan. Hi, Homer. Pero yun na nga ang eksena, you cannot combine the two anymore. Na yun tama yung sinabi ni ate na okay, businessman ka na nga lang, pero so ang ano na lang ng tao sa'yo, ano ka talaga? PR ka na. So you have just become a PR person, 'di ba? Na hindi mo kasi siya pwedeng you cannot sustain that, na hindi mo sasabihin na PR ka, parang si Franco, 'di ba? Si Franco aminado siya na PR person. PR siya. So pagbabasahin mo siya, alam mo na PR siya ng kung sino man, 'di ba? Ito kasi na parang, girl, you cannot pretend na hindi ka na you are just an influencer. Tapos sasabihin mo hindi ka PR, pero PR ka. Ano yan, identity crisis yan eh, 'di ba? Kaya yun ang ano ko na yeah, you got a golden ticket to Willy Wonka's Chocolate Factory. You can enjoy that. Actually, I'm pretty sure you would not be in this situation right now na nagbabanggaan tayong ganito. Na wala na pakialam, nandiyan ka na, lumagay ka na sa tahimik, sasabihin na lang namin na ay lumagay na sa tahimik si RJ, ganyan. Pero yung babalik ka, tapos parang you would still act as if you are the same thinking Pinoy na hinangaan namin noon. Ay be. Ngayon, alam na namin na nagbebenta ka na ng chocolate kasi kinuha mo na yung golden ticket. Taro. Ayan. Ito si Jel, ito yung merong ito yung ni-live stream niya sa barangay, yung live niyo ni Maharlika. Isang barangay daw ang nanood. Hi, Jel. Hello po, good evening po sa inyong lahat. And kay Miss Sas, gusto lang namin sabihin sa iyo, congratulations. Why? Because you win this round talaga. Pinakain mo ng letra si TP. Alam mo, nag-check kami dun sa post mo, tapos yung rebut niya sa post mo, namin, wala eh. Pinakain mo ng letra si TP. Tignan mo nangyari, di ba? Before, pag nagsasalita siya, talagang ang tapang, tawa ng tawa, kung ano-ano mga pinagsasabi. Tapos ngayon, sobrang malumanay. Alam mo, parang nagpapaawa. Kaya ang mga bakla na loko, sabi niya, pag nanood ka ng live, join ka kay Miss Joey, agad sabi mo, congratulations kay Sas. Kasi nanalo siya. Talagang pinakain mo ng letra si TP. Kasi yung ginagawa ni TP sa atin, parang inaaso tayo eh. Alam mo yun? Parang aso nga kasi. Alam mo yung sunod-sunuran? Parang ganyan. Parang gusto ko lang ang isigaw kanina eh. # hindi mo pera yan. Pera namin yan. Alam mo yun? Actually, feeling ko kaya siya napa-end live na eh. Kasi yung comment section niya, # hindi mo pera na lang pala lumalabas. Oo, nakakaloka. Tapos, naloka ko nung sinabi niya na parang, Sasa, parang magpagamot ka, kailangan mo ng ganito. Tapos hindi niya pa alam kung ano yung difference kung ano ba, psychiatrist ba or ano, ang paano daw paggamot ka. Natatawa kami kasi parang siya dapat ang magpagamot. Kasi kung ano-ano na yung mga pinagpo-post niya at hindi niya alam kung magpo-post siya sa personal page niya o ilalagay niya sa Thinking Pinoy. Kasi alam niya na maraming magagalit. Ang daming, yung mga react lang dun sa niya, sa mga post niya, ang daming nagagalit. Sobra. Tsaka siguro gusto ko rin sabihin sa mga nakikinig sa atin ngayon na siguro may tutulong din natin sa mga vloggers katulad ni Miss Sas, ni Miss Joey, ni Coco, yung supportan rin natin sa kanila na
although yun nga, minsan nakikipag-away tayo sa kanila, pero protektahan natin sila. Kung mahal natin sila, sa aside sa pagkukwento ng mga nakukuha nating information sa kanila sa mga vlogs nila, i-share natin and then protektahan natin sila. Oo, hindi man natin kailangan hindi rin naman natin kailangan makipag-away sa kanila eh. Kasi unang-una, katama nga sinabi ni Maharlika, at the end of the day, mananalo tayong lahat. Dahil nasa tama tayo. And not only that, yung kailangan natin silang protektahan kasi ito na yung kaya natin gawin para sa kanila. And for you, Miss Sas, Miss Joey, kay Coco, at sa lahat ng vloggers na tumutulong para, malaman natin katotohanan. Lagi niyong tatandaan na minsan, pagkatapos ng live nyo, mag-isa na lang kayo, nagbabasa kayo ng comment. Lagi niyong tatandaan na maraming milyong-milyong Pilipinong nasa tabi nyo. At nagpapasalamat kami at nandyan kayo. Sobrang thankful. So, totoo na medyo disappointed ako kasi ngayon kasi yung laban kasi dati ng mga vloggers, as in matindi, sabi ko nga kahit pa paano yung mga dilawan mapapa-research kayo. Ngayon si Titi talaga yung parang ina-expect ko na parang yung parang medyo kahit pa paano merong bala na ibubuga dito sa Kilasas, ganyan. Tapos parang ngayon pa lang, well, nakikita ko yan as if parang at least kahit pa paano ramdam ko na hindi masaya si Titi sa ginagawa niya, na hindi niya kaya blatantly na parang shameless talaga na yung talagang lokohin yung mga Pilipino, 'di ba? Yung parang ay wala na akong pakialam kung wala kayong maniwala, yung i-explain ko ang mga bagay-bagay, lolokohin ko na kayo. Pero hindi niya ginagawa eh. Tatahimik na lang ako kasi parang hindi ko na din kaya. Kaya meron siyang that's the light of integrity trying to break free out of TP. Na hindi, kasi TP can all go in na mali kayo sa ganito, ganyan, ganito. Alam mo yung mag-essay writing contest. Gagawa ng kwento. Mag-essay writing contest. Pero hindi ginagawa. So nag-ad hominem na lang siya. Kasi nga yun yung pwedeng panglihis ng narrative yung ad hominem. So iba na yung issue na yung ad hominem niya. Pero nga girl, babalik uli sa #hindi mo pera yan. Babalik tayo sa resibo. Babalik tayo sa yung itong ginagawang People's Initiative na napaka mga stealth moves. Ganyan. Pero kasi question ako kay Miss Sas, Miss Joey. Tanong ko, kasi bongga yung mga post mo, pang Miss Universe ikaw pang major pageant talaga ang mga post mo. Talagang, tsaka nakatag talaga siya, as in, kakaloka. Katulad ng pinost mo, diba, to thinking Pinoy, may poverty is the evidence of my honesty. Pasok na pasok siya, hindi siya makapaganyan. Alam mo yung mga paulit-ulit sa gang, girl. Oh my God, kakatapos mo lang doon, paano mo ulit? Laban mo na naman yan. Alam mo naman, Bex, no, lumaki tayo sa kalye. Alam mo na, pag lumaki ka ng kalye, kaya mo makipagsabayan ng mga ganyan, no? Brainy. Basta si TP, risk taker. Yun lang yun. Kailangan mo na niyang matapos yung edukasyon niya. Kasi kung magsasalita siya ngayon, wala na siyang suporta. Intindihin. Madam, kasi pwede mo naman gawin yun ng Oo, pwedeng gawin nga, Miss Joey. Pero alam mo, parang kunwari magka-mentalidad kami ni TP. Kasi sabi niya, di ba, kung alam nyo lang kung gaano ako kagago. Okay, kukunin ko yung gago na part ni TP. So, i-represent ko kunwari na, i-risk mo na lang yung integrity mo at credibility mo. Pati yung mga following mo, pati yung pagmamahal mo sa bayan. Para makuha mo yung gusto mo, parang ganun yung nakikita ko kay TP. At saka, parang feeling ko ang motto niya ngayon, wag mong kagatin yung kamay ng nagpapalamon sa'yo. Parang ganun, yung motto ni TP ngayon.
Uy, nakikita ko yung mga engagement ni TP. Ang nagpapalamon naman sa kanya, isang bayan ng Pilipino, hindi niya, kaya nga ito nga, hindi mo pera yan. Yun pa rin ang hashtag natin. Hindi mo pera yan. At hindi naman yung kung saan siya nagtatrabaho. Pinulan siya ganyan, kaya siya na-end live. Hindi mo pera. Pera nga daw niya yun, mayaman nga daw siya. Extremely wealthy because of sa pera ng Pilipino. And thinking of na parang hindi siya makakatapos ng pag-aaral dahil kung si Sas nga nakatapos ng pag-aaral PhD, 'di ba? Na kaya niyang mag-aral ng walang ganyan. So, yun lang, ma'am. Dinaalan po sa ganda. Dinaan lang sa ganda ni Sas. Nakikita ko yung engagement ng mga live ni Titi kanina, ay dati, ang lakas ng mga engagement sa Facebook and YouTube. So, I think kikitain niya, kaya niyang makapag-aral sa maganda-gandang, tapos yung information pa about sa mga stars ni Titi. I think with yung and I think naman kung tinuloy-tuloy yun ni Titi, yung credibility niya and ganyan, hindi nararamdaman ng mga Pilipino na hindi siya nagbago. I think the OFW and other Filipinos will support him sa pag-aaral niya. May mga mapipera na na willing talagang magbigay just for may mga patriotic na mga yung mayayaman . They are really willing to spend money. So actually, ako nga nung masters ako kasi nga sa Netherlands may austerity measure. So, nag-cut ng budget sa mga university. So, hindi ka makakuha ng scholarship. Nag-GoFundMe ako. Pero, hindi mo ako nakakuha ng lahat, no? Kasi nga, may jowa rin naman ako. So, nag-contribute din siya doon. So, pero yung mga network ko, yung mga professors na na-meet ko, ganyan, nag-donate sila noon. And then, natapos ko yung masters ko. Bakla, wala pa akong following noon. Ito si TP, bakla, girl. Baka scholarship ng pati apo mo, pwede mabubuhay ka ng mga tao, ng mga taong supporters mo. May kumapalaban sa atin sa hashtag. Di ba may lumalaban sa atin sa hashtag? Ang nilalagay nila, di ba sa atin, hashtag hindi mo pera yan. Nilalabanan nila. Ang nakalagay, hashtag pera ni TP yan. Nakaw nga lang.